Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Ngayon, sinabi nila, isumpong mo daw sa Pangulo. Magsusumpong ka ba kung magsinakaw ang Pangulo mo? Ang lansangan ang lagi ng takbuhan ng mga tao. Bitbit ang kani-kanilang mga hinaing at reklamo. Sa buhay, maski sa araw-araw, at lalo na sa gobyerno. Kasalanan pa natin kapag bumabaha! Hindi! Kasalanan ito ng Estado na gastos sa flood control project! At kasabay ng unti-unting paglalantad ng katiwalian sangkot mismo ang mga kawani ng pamahalaan. Ang lansangan din ang nakasaksi ng galit ng libu-libong Pilipino. Sa mga puntong ito, nagsimula na ngang maglabasan yung mga estudyante ng University of the Philippines dito sa UP Diliman para makibahagi dito sa walkout. Ang walkout hindi na bago sa mga UP students. Ito yung mga paraan ng pag-alis nila sa mga silid-aralan para ilabas sa mga classroom nila at dalhin sa lansangan yung mga iba't ibang issue. At sa ngayon, yung mga issue sa maanumalyang flood control projects at saka sa malawakang korupsyon, yung ihahatid ng mga estudyante dito sa UP grounds. Sa usapin ng mga kilos protesta, ang Universidad ng Pilipinas na ang kilalang nangunguna sa pag-oorganisa ng mga pagkilos mula sa hanay ng mga kabataan. At bagamat nasa flood control projects ang mata ng publiko ngayon, hindi nakaligtas sa mata at atensyon ng mga estudyante ng UP ang usapin ng kakulangan ng mga pasilidad at paaralan, mga proyekto sa ilalim ng DPWH, na ang ilan ay nasilip na kinasasangkutan din ng mga kontraktor at malamang ng mga gahamang korap. So yung mga pangunahin nating pinapanawagan, syempre yung pagtatapos talaga ng mga buildings na inumpisahan ng mga korap na ito. So sa kasalukuyan po, marami po tayo. Ako po ay nanggagaling sa CSSP at meron po kaming building doon na magsa-10 taon na nakatenga at hindi nagagamit. Dapat po 2 departments po yung nakalocate doon, pero ngayon po kalat-kalat po sila at hindi po na-utilize yung mga kagamitan doon at dahil doon ay nasisira siya dahil nga unutilized po siya. So, ang problema dito sa atin, pag mayroong mga infrastructure project na ganyan, ang ibig sabihin yung opisina ay gagawin, so lahat ng tao na nandoon ay paalisin. Ang problema po, yung mismo mga tao ang maghahanap ng kanilang lilipatan. Kulang na nga ang espasyo dito sa universidad, tapos kami pa yung maghahanap pakikisiksik sa ating mga kapwa kawani at guro. Nakakalungkot isipin niya na parang yun nga mas malaking espasyo ang ating hangad. Tapos ilang taon bago magawa yan Ang sinabi sa amin noong 2019, nung kami ay pinaalis, mga 2021 matatapos na siya. Natapos siya ng 2023. Salamat na lang sa pandemya kasi di namin maramdam. Pero kumusta na ho, for example, ang main library natin, Hindi na ho nagagamit ang ating silid-aklatan for how many years na? Bago pa ng pandemya, ginagawa niya yan, hanggang ngayon ginagawa pa rin yan. Saan po nangyari dyan? 3 relocation site, Yung ating mga libro na nandito sa main library. Isipin niyo yung bigat na ginagawa ng ating mga kasama dyan na pinaghati yung mga libro. Tapos kami mga mag-aaral, kasi ako yung PhD rin, So, hindi kami makagamit kasi ang lalayo ng mga lugar na kanilang pinaglipatan. Bakit? Kasi yun yung mga may espasyo, di ba? So, hindi ka na pwedeng mamili, di ba? Para beggars can be choosers, di ba? Kung dito ka niligay at mukhang okay na sa'yo, din pagtsatsagaan mo. Pero yun ang problema, nakakalungkot na nagiging squatters kami sa sarili naming campus,
At pinapangakuan kami day in, year out na ngayon na yan, makukuha na yan, matatapos na yan, pero hindi natutupad yan. No? Tapos malalaman namin na binubusa lamang ang mga pinagagastos na ganyan. At ito pa, may mga ghost projects pa daw na mga multi-purpose hall na parang saan yun? Wala man lang naka-indicate kung anong kolehiyo, saan yan, no? So, mas nagagalit kami dyan kasi pinaghirapan namin yung paglilipat ng bahay, tawag namin doon, at yung pagbalik namin sa bahay, sira-sira pa rin. No, yun yung nangyayari sa amin ngayon sa Binsos. May crack na ang mga building. 2023 na kami lumipat, ha? May crack na ang mga building. Minsan, kulay brown ang tubig na lumalabas, no? At nandiyan, nagka-crack na yung mga floors at yung ceiling ho ay bumabaha na rin. Basag na ho yung ceiling sa may elevator. Kaya minsan, nasisira rin elevator, kaya hindi magamit, no? Kaya kita natin dito, no? Kawing-kawing ang problema nito. Sir, ano pong sinasabing paliwanag sa inyo? Bakit nyo nararanasan ito? Wala daw. Kailangan daw gawin. Kailangan ayusin. Pero alam mo, ang sa akin kasi, no? Ito alam naman to, is a public knowledge, no? Walang makukubrang proyekto ang UP kung walang ipapagawa, no? At alam naman natin, no? According to procurement laws rin naman yata ito, no? Na pag meron kang pinagawa, no? Ikaw ay UP, nagpagawa ka, no? Meron ngayon, pag may kontrata na pumasok, there's that part, no, na mapupunta sa UP admin, no, na yun yung ating kinagagalit, na nakikisawsaw pa rin ang UP admin, no, doon sa alokasyon na para sana doon sa building, no. Yung para, ewan ko kung kalakaran ba yun sa pamahalaan, na kumaga, basta meron akong project, no, may hati ako dyan, no. So, yun na nakakalungkot. Kaya nga, bawat administrasyon na dumarating sa UP, naghahanap sila na ipapagawa. Bakit? Kasi pag may pinagawa sila, may kickback sila, no? It is a common knowledge and I would like to, challenge, no? The Concepcion administration, the Jimenez administration, ano ang nakukuha nyo sa mga proyekto nito? Bakit ba lagi niyong sinusulong yan? Imagine, ang daming sinimulan dito sa campus, pero konti lamang ang nagagawa, no? Yun ang problema natin ngayon. Kasalukuyan nating nasasaksihan yung libu-libong mag-aaral ng University of the Philippines Diliman na nakilahok dito sa walkout laban sa korap. Inilunsad to at inorganisa ng universidad para bilang panawagan para sa mga katiwalian sa gobyerno, unang-una na yung mga budget cuts na nagaganap o na-experience ng mga UP students. Stop the kongresista! Ikulong! 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 Korap na kongresista! Mga eskola ng bayan! Ang sabi ni Marcos sa mga korap, mahiya naman kayo! Hindi ba dapat si Marcos Jr. mahiya rin mismo? Dito sa UP, tumingin ka lang sa paligid mo. Makikita mo, mga building na hindi pa tapos, mga konstruksyon na dekada-dekada, ilang taon nang hindi natatapos. Budget cut dito, budget cut doon. Sa kolehiyo namin, sa Agham Panlipunan at Filosofiya, yung Pavilion 4, ilang taon na, hindi pa rin nagamit ng mga estudyante. Tama ba yun, mga kasama? Hindi! Bagamat walang kaltas sa budget, no, masasabi pa rin natin na ang kasalukuyang lagay ng budget ng sektor ng edukasyon ay napakababa. Hindi niya nakikater, no, yung maraming kabataang estudyante na gustong pumasok at gustong makakuha ng libre de kalidad at aksesibleng edukasyon po. Batay sa pinakahuling tala, umabot na ng 5,000 ang mga mag-aaral na nakibahagi dito. Actually, hindi lang mga mag-aaral kasi pati mga guro at empleyado ng buong universidad nakibahagi talaga dito sa walkout. Mahalaga itong pagkilos na ito dahil bukod sa mga maraming estudyante ang nakibahagi, inendorso rin talaga ito ng mga dean ng iba't ibang colleges at higit sa lahat ng chancellor ng UP. Siyempre, nagiging issue pa rin na bakit idadala sa lansangan. Gaano ba kahalaga itong pagdadala ng mga issue na ito sa lansangan? Ayun po, no? Kasi yung issue natin mga estudyante, hindi po siya nalalayo sa mga issue na kinakaharap po ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang po ang sektor ng edukasyon ang may kulang sa budget. Marami din pong sektor kagaya ng kalusugan. Andyan din po ang sektor ng
mga manggagawa, binabarat sa mga sweldo, binabarat sa mga benefits, at binabarat sa mga regularization. Dito po, masasabi po natin na kailangan talagang dalhin sa lansangan dahil hindi dapat makulong dito sa loob ng institusyon ng UP yung mga ganitong klaseng pagkilos. Dahil hindi lamang ang mga estudyante ang dapat mamulat, hindi lamang dapat mga estudyante yung mga kailangan na kumilos at mag-organisa. Dapat din po na malaman din po ito ng sambayan ng Pilipino na pinapagod at ninanakawan ng gobyernong ito na dapat nating baguhin, no, yung lipunan, kasalukuyang lipunan, kasalukuyang sistema na kinakaharap natin ngayon. Panagutin ang mga magnanakaw. Yan ang sigaw ng mga estudyante. At walang takot na pinangalanan nila ang mga ito. Pero hindi lang sa UP mainit ang pagtanggap sa mga kilos protesta. Dahil ngayon, ang mayorya ng publiko, ito na ang tila inaasam at inaabangan. Yung mga kabataan ngayon ay nagpoprotesta na dahil sa nangyari na mga news, no, sa katiwalian na naganap sa DPWH, sa mga nangyayari sa loob ng Kongreso na may kinalaman po yung ilan nating mga kongresista. Pero ito pong pagkilos na ito, simula lang po ito ng marami pang pagkilos na kayang-kaya ng mga Pilipino dahil sa mga nangyayari sa atin. At for sure kasi hindi lang sa DPWH nagtatapos yung issue ng katiwalian at ng korupsyon. Nasa maraming part pa yan ng buhay na everyday na dinaranas ng mga Pilipino at lalo na ng mga kabataan na apektado kahit na maraming pera ang DPWH, milyong-milyong kabataan ang hindi makapag-aral dahil kulang ang mga classrooms natin at kulang yung mga infrastructure natin sa mga paaralan. Kaya yung mga taga-UP, nakikisa po tayo sa mga tao, no, sa mga sambayan ng Pilipino at lalo na sa mga kabataan sa labas, kaya po tayo narito. At yung layunin po natin ay mailabas ito sa loob, sa pamantasan at pumunta mismo sa lansangan kasama ang mga Pilipino para po doon lumaban ng sama-sama kontra po sa gobyerno. So kami po mula sa Kabataan Party List, miyembro din po kami ng Kongreso, meron po kami mga first-hand na mga witness kung paano po nangyayari yung mga deliberations na sobrang bilis kahit wala namang clarity sa kung saan napupunta yung mga pera. Pero ang Kabataan Party List naninindigan po na ang lakas natin hindi sa power ng pag-upo sa posisyon. Yung lakas natin ay nasa lakas ng sambayanan at lalo na lakas ng kabataan Pilipino na narito ngayon nakikita naman natin na kumikilos na dahil ayaw na natin ng ganitong sistema dito sa bansa natin. Isa lamang ang walkout sa UP sa matagumpay na mga pagkilos kontra korupsyon. Sa pagsisimula pa lamang ng mga pagdinig, iilang impormasyon at pangalan pa lamang ang naisisiwalat. Aktibo na ang mga Pilipino sa pagdadala ng kanilang mga panawagan sa kalsada. Nariyan ang grupo ng militanteng kabataan na nagprotesta sa harap ng opisina ng Department of Public Works and Highways. Ang Akbayan Party List at iba pang grupo na sumugod sa tanggapan ng St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mga diskaya. Ang grupo ng Bagong Alyansang Makabayan at Bunyog, pinaabot din ang kanilang mga panawagan sa Senado, kasabay ng mga pangalan ng senador na lumutang sa kasagsagan ng investigasyon. Nagtipon-tipon din ang grupong United People's Initiative sa harap ng Kamara upang magsagawa naman ng candle lighting ceremony, kasabay ng pagbitiw ni Congressman Martin Romualdez, bilang pabatid na hindi nagtatapos ang kanilang laban sa pagbaba sa pwesto ng House Speaker. At ang Gabriela Women's Party List na nauna na ring nagsagawa ng kilos protesta sa Luneta. Maliit man, naging matagumpay ang mga pagkilos na ito dahil sa nagkakaisang sentimiento. Bit-bit ang galit sa gobyerno. At ito ang naging mitya para sa mas malaking protesta na muling nasaksihan ng bansang Pilipinas. If you look at the progress of the issue, no? So I guess nagsimula ito nung, in a way, last year, no? Nung sona ni President Marcos, parang pinagyabang niya yung budget ng flood control. Nung pala sobrang lala ng baha dito sa Maynila. Tapos it took him almost a year to respond. So nung sona this year, parang binanggit naman niya na yung kinall out niya yung corruption sa flood control. Kasabay ng malalang baha din this year around July, August, September. And then parang as that issue progressed, lumabas din yung galit ng mga tao sa social media, no? So yung mga kamag-anak ng mga
allegedly sangkot sa mga anomalya, parang kinall out sa mga social media nila dahil pinapakita nila kung anumang ostentatious lifestyle nila. And then, syempre, in the background din yung nangyayari sa Indonesia and later on, Nepal. And then, I think yung big call was yung kay Congressman Teddy Casino, di ba? Nag-post lang siya na pwede bang September 21 magsilabas na lahat. Nakakuha ako ng invitation to a meeting sa September 10 sa EDSA Shrine called by itong Church Leaders Council for National Transformation. So isang group of religious leaders, ito Roman Catholic, Protestant, Evangelical, na yun din, interested na mag-organize ng isang demonstration. So sa meeting na yun, decide na okay, September 21, People Power Monument. And then, right after that meeting, wala pang ina-announce publicly, in-announcing sa Luneta. No? And then, I think the following day, kami sa grupo ko, yung Tindig Pilipinas, we organized also a demonstration doon sa EDSA Shrine. Nabanggit din ng nabanggit ng pare who said Mass for us na meron na rin, trillion peso march September 21 sa People Power Monument. So in a way, these movements, parang they emerge independently, in a way. Pero na parang parallel, oo. And responding to a similar call, no, na parang lahat naman kami in-observe namin yung nangyayari sa flood control, yung nangyayari sa social media. But I think, yun definitely in the lead up to it, at least ako, naramdaman ko parang may moment Pero the level of anger na nararamdaman lang namin sa circles namin, iba talaga for this corruption issue. So yun, we decided sa September 21, anticipating na sige, I think marami yung lalabas. It'll probably be the biggest rally na in-organize namin this year. Andun yung saya, pero andun din yung galit Sobrang ramdam siya na yung isang point lang dun sa protest was napadaan si Chavit Singson for whatever reason doon sa protest area. Talagang binu siya ng buong crowd na galit din nararamdaman nila. So, I think that I think is what made it. Definitely the anger was what motivated it. Actually, halo-halo po yung nararamdaman ko. Pagod, init, lahat na po. Pero isa lang naman po yung gusto natin, mapakinggan po tayong lahat. Galit. Galit po kami. Nagbabayad tayo ng buwis, tapos saan napupunta? Siyempre, yun yung nag-fuel din kung bakit gusto naming dumagdag dun sa boses ng karamihan na pare-pareho lang din naman ng call. Pero of course, yung anger na yon ay i-channel natin sa good fight for justice din. Sa kauna-unahang malawakang rally na nabuo, iisa pa rin ang paulit-ulit na idinadaing ng mga Pilipino. And what we wanted to do sa Trillion Peso March, bigyan siya ng venue para ma-express siya genuinely, na mailabas talaga yung nararamdaman ng mga tao, pero to do it in a way na safe, to do it in a way na welcome yung kahit sino. You can bring your family, you can bring your children there, and magiging safe yung environment mo. So I think in that sense we were successful. For good governance kasi ubos na po yung pasensya po namin sa corruption, and we want po yung change. Actually, galing pa din kami ng Luneta. We want to be in solidarity with all of the other groups, all of the other people who are clamoring for the same call to action. Good governance, panagutin ng mga salarin at mga nagnanakaw ng mga buwis ng bayan, na sana ay that they get punished, that we get justice. Iba't ibang background, magkakalayo ang edad, iba-iba ang pinanggalingan, pero lahat handang makisalamuha sa kanilang mga kapwa Pilipino. Kapwa nagbabayad ng buwis, kapwa napatas kung lumaban, at kapwa ninakawan. Siyempre, hindi naman lahat. Siguro sa mga echo chamber nung mga madalas lumabas, nakita natin na talaga, merong silbi yung rally. But like, to other people, maiisipin nila yung rally, parang ingay lang yan, nagkakos lang yan ng mga violence and disrupts the daily on the roads. Pero ano po ba yung napapatunayan ng rally? Na ano yung binabago ng rally? Some people might say na parang EDSA Revolution is parang, it's a one-time monumental historical thing. Hindi na yan mangyayari ulit. But what do rallies do now, and how are they effective and efficient no matter how small they are? I think the first thing I would mention is parang even yung pagtanggap ng mga
bystanders, yung mga hindi nakilahok sa rally. Pero parang nung nagmarcha kami from EDSA Shrine to People Power Monument, nag-cause ng traffic na yun, definitely, di ba? Inconvenient. Pero talagang yung nararamdaman na yung bumubusina along with the chanting, na talagang you felt na yung mga kahit dumadaan lang, sinusuportahan nila yung cause. And that wasn't just isolated dun sa September 21, no? Parang nakilahok din ako sa isang smaller rally, People Power Monument din noong September 13 din. Ganun din, parang nagmarcha, parang very supportive yung crowd, yung mga dumadaan ng mga drivers noon. So I think it speaks to this point nga na very ubiquitous yung galit ng mga tao ngayon. Parang lahat, kahit sino nakakaramdam. Meron kami samahan sa mga cycling communities namin na makipag-participate dito sa anti-corruption ng ginawa ng gobyerno natin. So within this participation ay bilang pagpapakita sa ating mga kapwa Pilipino, tayo nakikipagsimpatiya sa mga katiwaliang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. At kami po ay nakikisa at sana po ay magwakas na ito at mapalitan na sila at makulong ang dapat makulong at maitalaga ang tapat sa tungkulin. I think the point of the rally din is to hold people's feet to the fire. No? So yung mga politiko natin, parang sa isang demokrasya, yung meron tayong formal na say dun sa nangyayari sa politika natin. Tuwing election lang, di ba? Parang puboto tayo and then kung meron tayong mga kandidato na bibigyan ng basbas to serve, meron mga kandidato na masisipa kasi we didn't like, no? Pero between elections, yung rally is yung opportunity to say na, okay, ito yung saloobin natin. Yung ginagawa mo ngayon, hindi yan katanggap-tanggap, hindi yan okay, and tigil-tigilan mo na yan, di ba? So, the idea of the rally is to, yun, lalo na dahil yung lahat ng mga politiko naman ngayon, di ba? From the Senate to the House of Representatives to the executive branch, lahat sila nagsasabi, galit sila sa corruption. Pero ang point ng rally is to say, look, pwede kang you can do all of the performative stuff. Pero kami mga tao, we're here, kusa lang kami pumupunta, wala kaming nakukuha out of going here. We're here to remind you na ito yung genuine na nararamdaman ng mga tao and you need to respond to this. Sa mga rally, ang kapangyarihan ay nasa tao. Ito ang kolektibong aksyon at malakas na panawagan ng publiko sa mga nagbibingi-bingihan. Puwersa ito ng taong bayan. Kaya gayon na lang ang pag-iingat ng mga tagapag-organisa ng Trillion Peso March na hindi ito mabahira ng kahit anong pangalan. Ako and a bunch of the groups I represent, malinaw na partisan naman talaga kami. Diba? We supported certain candidates nung 2025. At least active kami dun sa impeachment kay VP Sara Duterte. That's, I think it's equally important but also may partisan flavor yung advocacy na yun. And so there's discussion na can we invite our political leaders to speak then. Pero I think yung naging decision ng simbahan, no, ng church leaders natin was hindi. That's yun, color white, no colors. Tsaka yun, parang we won't invite politicians first. Just to send that message nga na lahat tayo galit sa corruption. And yun nga, parang I think the idea that came out was, kung sino man yung gusto mong i-call out, sige, go. Kung mas galit ka kay Marcos, call out mo siya. Kung mas galit ka kay Duterte, call out mo siya, di ba? Ang ayaw lang naming mangyari dun sa Trillion Peso March is magamit siya for one particular political agenda. Kung bring him home man yan, or Sara for President man yan, or magamit siya na maging parang maging shield ni President Marcos. So we were also very adamant na hindi ito pro-Marcos rally, na we were calling him out just as much kasi parang siya yung kung hindi man siya sangkot, siya yung responsible dito sa issue nito. On that day, it was very important na yun, to tell everyone na hindi, parang corruption yung focus natin ngayon. And yun, lahat ng mga parang kahit sinong politiko, kung ano man yung kulay mo, we need to punish you for being corrupt. At hindi maikakaila na sa harap ng bawat kilusan ay nariyan ang mga kabataan. Sa tala ng kasaysayan, hindi na ito bago.
Ang pagnanais kasi sa pagbabago, ang apoy na tumutulak na kumilos tungo sa hangaring ito, madalas at lagit-lagi, ay nanggagaling sa mga kabataan. Nakikita po natin na nung election pa lang, talagang nakita na yung outcome ng election na ang laki ng role ng mga kabataan pala na magbago ng mga desisyon at saka magbago ng outcome. Do you also saw how the youth was participative in this rally? Sa chanting pa lang, di ba? So yung ikulong na yan, mga kurakot, na parang based sa UAP chant ng UP, parang ginawa siyang, I think pinusa siya nung walkout dito sa UP nung, yun, in the lead up, I think that was September 12. Yung formal naming program sa People Power Monument, nagsara siya ng mga alas 6. Pero up to like 8 o'clock daw or 9 o'clock, may mga nagtipon-tipon pa rin dun sa EDSA Shrine na yun parang mas youthful crowd yun. And still keeping the protest going until later in the evening. No? Tsaka yan, youth initiative yan. Parang that one, we had sa formal organizers, we had no hand in organizing that one. So definitely malaking impact. Mahalaga po ang participation ng youth dito dahil sila po ang ating susunod na henerasyon. At may mga susunod pa kasi mayroon din akong anak, may pamangkin din ako, may apo rin ako na dapat masundan nila ito na hindi sila mag-suffer o magdusa sa nangyari ito na ginawang pangungurakot ng gobyerno natin. I mean, okay, activism is not just limited to rallies din naman di ba? Parang ang daming avenues for you to participate, for you to exercise your activism, for you to join the thousands of people who are clamoring for the same thing. You know, pwede kayo mag-organisa sa even in your own schools, in your own communities, then makisali sa mga grupo na organisado na, and yes, it's very important that the youth participate in matters like these. Kasi apart from yung the obvious na sila ang future ng bayan, historically din naman ang pinakamalakas din sa na parte ng mga movement ay kabataan naman simula pa ng martial law and even way back pa. So yeah, I'm sure they're always gonna be there, and I'm glad that they continue the fight. Pero hindi na talaga natuto sa kasaysayan ang mga Pilipino. Sa Mendiola at sa mga karatig na lugar, sinalubong ng pulis ang mga kabataan at ang mga mamamayan ng water cannon, tear gas at batuta. Kitang-kita sa mga video na sigurado ako na saksihan nating lahat, lalong-lalo na sa social media, ang pangbubugbog, pagkaladkad at basta-bastang pagdampot sa mga mamamayan na nandoon sa lugar. Hindi lamang dun sa mga nagproprotesta, kundi pati dun sa mga dumadaan lang at nakatira sa malapit na lugar. Sa aming mga panaya, meron nga dun buibili lang daw ng tubig, bigla lang hinabol ng pulis. At sa kanyang pagpumiglas, dahil wala naman siyang ginagawa, ay nahubaran siya, nawala ng dignidad sa proseso ng pag-aresto sa kanya. Umabot sa higit 216 ang inaresto. Ito ay batay doon sa tala na nakuha natin sa Manila Police District Headquarters. Kabilang ang 91 na menor de edad. At as young as 9 years old, yung nakalagay doon sa kanilang tala. Marami sa kanila hindi naman kasali doon sa mismong kilos protesta. Marami sa kanila nagmamasid lang, nagvi-video ng mga nangyari sa paligid, o kaya ay napadaan talaga. Ngunit nung hanapin sila ng kanilang pamilya, nung nahuli na, tinanggihan silang bigyan ng impormasyon. Napakatagal nilang makaawa sa iba't ibang mga presinto, sa MPD headquarters sa UN, na sila ay na malaman nila yung estado ng kanilang mga kaanak. Pinagkaitan sa estasyon ng pulis ang mga dinitena ng pagkain na sapat, tubig, maayos na palikuran, at serbisyong medikal. Mamaya ilalahad pa kung ano pa yung iba't ibang forma ng pang-aabuso sa mga kabataan, mga menor de edad. May ulat pa na pinilit silang saktan ng isa't isa. Malinaw na nagpatuloy yung pagyurak sa kanilang dangal dahil nung sila ay inilagay na sa police tent sa Mendiola, nagpatuloy pa rin ang pambubugbog sa kanila. Nakikita natin yung pagtakip sa katotohanan, pambabaluktot sa totoong nangyari. Nagkaroon ng whitewashing sa antas ng Department of Interior and Local Government kung saan si Secretary John Vic Remulla mismo ang nag-deny na hindi raw sila gumamit ng tear gas, wala raw seryosong injured,
Pero sa totoo, mayroon pong namatay, biktima no, ng stray bullet doon sa pinakawalan nila, no, yung mga mahabang armas na ginamit doon sa tapat ng Hotel Sogo. Inalam natin ang sitwasyon ng mga kabataang menor de edad na umano'y iligal na inaresto at idinetene ng Manila Police District o MPD. Noong binisita namin sila, pagkatapos sila mahuli noong September 22, ay sinabi nila sa amin na wala silang access sa pagkain, tubig, at yung iba sa kanila ay wala pa rin access sa kanilang pamilya at wala rin silang access sa medical care. Ang pagkain na nakakain nila ay mga light snacks lamang. Sa loob ng 24 oras ay walang binigay sa kanilang pagkain. Biskit-biskit lang. At kung merong mang pinaabot ang kanilang mga pamilya, may mga reports na hindi ito nakakarating sa kanila. Yung tubig ay paminsan-minsan lang din daw silang binibigyan. Wala ring urgent medical care para sa mga sugatan. Pagkatapos silang pagbubugbugin, makikita mo ang mga kabataan may mga malalaking pasa sa kanilang mga mata. May mga sugat, hiwa, may mga kabataan pang puno ng bubog yung kanilang mga paa. May nakausap kaming isang menor de edad na nahuli na siya na mismo yung nagtanggal ng bubog sa kanyang mga paa dahil hindi siya dinala sa doktor. Sa katunayan ay may naiwan pang ang bubog at hindi siya nai-injectionan pa ng anti-tetanus as of noong September 24 na nakausap namin siya. Patuloy yung pananakit doon sa mga individual. Kahit na sila ay under police custody na, ang sabi nila ay hinuli sila kung saan man sa kabaan ng Recto at pagkatapos noon ay dinala sa Menjola at doon pinagbugbog ng mga pulis. Ang mga kabataan ay dinenay ng kanilang right to counsel. Sa katunayan nito, kung ang mga adults ay nakausap na yung kanilang mga pamilya, karamihan sa mga kabataan ay hindi pinapa-access sa kanilang mga magulang. May mga magulang na up until September 23 ay hindi pa nakikita ang kanilang mga anak. Ang mga kabataan ay sinama sa kulungan ng mga matatanda dahil wala raw enough na resources ang pamahalaang lungsod para i-detain sa separate na cell ang mga kabataan. At dito natin nakilala si Nanay Mirna, ina ni Edsel, isa sa mga iligal na inaresto. Ilang taon na po si Edsel? 20 po. 20. Nagpaalam po ba siya sa inyo nung panahon na yun na aatin talaga siya ng Hindi, bali ang inano niya, sabi niya nung gabi, nasan yung jacket ko? Kasi pagod ako sa trabaho, tapos ko ng trabaho, nag-ano ako ng simbahan, umattend ako ng seminar, maghapon ako doon. Pagdating ng tanghali, tumawag siya. Hindi ko nasagot kasi nga busy kami sa simbahan. Tapos nung hindi ko nasagot, nag-text siya sa akin, sabi niya, si Edsel to. Tapos noon, hindi ko inintindi kasi wala ang... Hindi nyo rin po akalain, wala sa isip ko na mangyayari yung ganyan, yung masasama siya sa ganyan. Tapos, wala naman pong sabi yung message na sinend niya? Wala. Basta sabi niya, si Edsel to, yun lang. Tapos nung tumawag yung bunso kong babae, sabi niya, nahuli si kuya. Hapon pa po ito, tanghali? Hindi tanghali. Po, tanghaling tapat po? Tanghali. Mga bandang alas 12 yata yun. Sabi niya, nahuli si kuya. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Hindi ko alam kasi tumawag lang daw kay Ate Let. Sabi niya, yung kapitbahay nga daw namin. Hanggang sa yun na nga yung kapitbahay namin ang tinawagan ko. Sabi ko, ano ba ako nangyari? Yung anak mo, nahuli yata sa Pambabato. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi niya, hindi ko alam Tapos yun, hindi na ako mapakali. Chat na ako ng chat. Pero wala pong nakakita sa kanya na nambabato talaga? Wala po. Wala pong nagpatunay? Wala po, wala. Kahit pero yung ang sabi po sa inyo una nahuli dahil ng babato. Pero wala po ako nakita na sa akin yung mga video Pumunta ako ng gabi, hindi ako pinapasok Bawal daw. Tanghali pa lang po, na-aresto na si Edsel. Tapos dinala na to sa MPD po mismo na. Tapos kinagabihan niyo pa po na punta. Tapos nung time na yon, nagpunta ako ng MPD. Akala ko siya kachat ko. Iba pala. Pulis na po yung gumagamit ng cellphone.
Nakausap niyo na po ba si Edsel simula nung nakulong siya? Tatawag. May nakakatawag na? Bali makikihiram siya ng cellphone ng pulis. Makikihiram po. Kamusta naman po pagka pinakausap niyo? Kamusta po siya doon? Hindi maganda. Kasi umiiyak lagi. Doon ako nanlolomo eh. Ang hirap. Gustuhin mo man siyang puntahan, hindi pwede. Kaya nga sabi ko sa kanya, magtiis ka na lang. Sana mapalaya na yung anak ko. Para matahimik na rin po yung kalooban ko kasi ang hirap po bilang isang ina. Na mag-iisip ka gabi-gabi, ano ba nangyayari sa anak mo? Hindi nyo pa po sigurado kung maganda yung kondisyon. PWT po yun. Ay, ano pong kondisyon ni Edsel? Ano po siya, late development. Tapos meron pa siyang HD. Yun po yung talaga sa kanya ng doktor. Hindi na nga po nakakainom ng gamot yan kasi wala po akong pambili na ng gamot. Alam po ba ng mga pulis na may ganito siyang kondisyon ng hinuli nila? Ano po yung sinasabi ng mga pulis sa inyo? Pinapaintindi po ba nila sa inyo? Hindi, sabi niya gano'n kasi di ba may mga nagrarally sa labas. Sabi ng mga pulis, huwag ka na sumama dyan. Mamaya sumali ka rin dyan. Sabi ko. Pero hindi po nila pinapaliwanag kung bakit? Hindi, wala naman silang wala naman sila sinasabi. Kahit po dun sa proseso? Wala. Hindi po sa inyo pinapaliwanag? Tinatanong ko nga ano ba pwede ka ako ikaso sa anak ko? Di sinabi nila na yung 3, kaya lang po ang ikinaso ng pulis sa anak ko, arson. Arson? Doon po ako nanlulumo, doon po ako natatakot. Pero may ebidensya po ba sila pinapakita na talaga niyang anak? Wala pa po. Ano pong sinasabi? Ano pong mga... Yan po yung mismong pulis na alam nyo na humuli. Hindi po siya yung humuli. Kumbaga parang nag-i-investigate siya eh. Nag-i-investigate siya. Tapos kinukuha niya yung... Hinihingan po ba kayo ng mga impormasyon? Oo, hinihingan niya ako ng impormasyon. Tapos saan daw ba ako nakatira? Looban daw ba ako? Ano daw ba trabaho ko? Nandun daw ba ako sa araw-araw sa bahay? Pwede daw ba niya akong dalawin? Yung mga ganun. Siyempre natatakot ako eh. Natatakot ako baka mamaya kung ano gawin sa akin eh. Pero itong pulis na po, ito ay nakausap nyo na po ng harapan bukod sa text? Kanina rin tumatawag, kaninang umaga. Sabi ko nga, pasensya na po kasi kausap ko po si attorney. Kahapon, kaharap ko yung mga batang paraliga. Nagkukwento kasi ako sa kanila eh. Habang kausap ko siya, nandun kami sa 7-Eleven. Pinuntahan niya ako. Tinanong niya ako kung kumain na ako. Tapos binigyan niya ako ng pagkain. Hanggang sa nakita niya ako, sabi niya, gusto mo ba ng kape? Binili niya ako ng kape sa 7-Eleven. Hindi naman ako sumasagot sa kanya. Hanggang sa nakausap ko na ngayon paraliga. Yung binili niya sa akin, inilapag niya na lang, hindi niya na po ako kinausap. Tapos nung nawala na siya, ngayon nagtatanong siya kung anong ikinaso sa anak ko. Kasi narinig niya daw kahapon na marami na daw na-release, na marami na nakalaya. Pero itong pulis na po to, wala naman pong ipinapangako sa inyo. Wala po. Tinatanong lang kayo. Tapos ang sinasabi niya daw, ang sinasabi niya sa akin, aminin ko na daw yung totoo, wala naman daw masama. Ano aaminin ko? Wala namang ginawa yung anak ko. Alam na natin yung style ng mga pulis sa mga biktima eh. Ang gagawin nila, pinapakalma nila, kukunin nila yung loob para hindi magsalita sa publiko. Hindi yan first time na ginagawa ng PNP. Lalo na sa kaso na to, matindi yung ebidensya ng police brutality at violence na ginawa nila. Kasi may namatay, may minor de edad na mga nahuli, hindi isa, kundi 91 minors. Kitang-kita yung abuse. Kaya tinatry nila na ipacify yung mga tao, tinatry nila na i-whitewash na gaya nung sinabi ni John Vic, wala naman maximum tolerance naman kami. Pero hindi naman po maximum tolerance ang nakita natin na ginawa. Kanina sinabi niyo po dun sa diversion, pinapapirma yung mga bata para... Aminin. Yun yung testimony ng ibang lawyers na nag-respond na parang may binabanggit yung mga bata daw na they are asked to sign para aminin.
Pero kasi ang sinasabi sa kanila, pirmahan mo na lang para mabawasan yung charges mo, lumaya ka. Wala pong parang lawyers with the Wala. So, or explaining mo ano yung mga yes, anything that was made, that was signed by any detaining, minor or hindi, na walang assistance ng counsel should not be admissible in any institution, any court, or any body of the government. Kasi illegal yan, bawal yan. Well, kasi ang gusto nilang narrative, kasama yung mga batas na ng gulo, binayaran sila, tumanggap sila ng bayad, sinulsulan sila. Alam mo yun, of course, ano sila nasa defensive sila ngayon, di ba? So, kailangan nilang mag-create ng narrative na it's actually, in fact, yung mga protesters yung may kasalanan at hindi sila. Kinaladkad, pinagbubugbog, sinikmuraan. Ito ang mga sumbong ng mga menor de edad sa kanilang mga magulang. At ang mga magulang ng mga bata, walang magawa kundi humarap sa publiko. Umiiyak at takot na umaapela sa gobyerno para sa hustisya sa naging trato sa kanilang mga anak. Mother po ako ni Alvin Karingal na binansagan ng mga kapulisan na baseball boy. Siya po ay PWD. Nananawagan po ako na sana, kasi worry na po ako, kung ano na po mapapasok po sa isip ko hanggang ngayon. May mga time po na gabi na hindi na ako nakakatulog. So nag-aalala po ako sa kanya sa posibleng mangyari doon sa loob. Kasi siyempre yung mga prison, yung mga behavior, hindi po natin masabi. Pero okay naman po siya sa ngayon. Pero mas tahimik po siguro loob ko kung sa lalong madaling panahon makalaya siya. Kaya nananawagan po ako, sana po pagbigyan niyo po kami. Hindi lang po yung anak ko, kundi yung mga nakakulong po din doon na nahuli sa rally para matahimik po ang kalooban naming mga magulang. Kasi ang hirap po na ng sitwasyon na wala namang pong ginawang labag sa batas ang anak ko. Unang-una PWD po siya. Tsaka yung inaalala ko yung pagkain niya. Although binibigyan po siya ng pagkain doon, pero pag nakikita ko siya, so parang nakakaawa po. Kasi sa bahay po, ang ganda-ganda ng buhay niya doon, nakakatulog siya, ang higaan niya, ang ganda. So sa akin po, nasa semento lang nakikita ko, nakasemento lang, nasa semento may latag na karton. Parang hindi ko po masabing nakakatulog siya na maayos. Sana po mapagbigyan niyo po yung aking po panawagan para matahimik po yung kalooban ko. Parang awa na niyo po. Hindi po kriminal ang anak ko. Wala po siya kasalanan, sumigaw lang siya dahil may pinag-aano niya. Although nakakatawa yung sinigaw niya. Pero kung normal naman po ang pag-iisip niyo, ordinaryong tao po siya. Wala po siyang katungkulan sa gobyerno. May naman po siya, may sinisigaw naman po siya talagang dahil sa mahal ng bilihin ngayon, sa mahal ng mga unang-una po nga yung bigas at the same time yung iba pang bilihin. Kung ranas niyo po yung maghihirap po ng isang ordinaryong tao, sana po mapagbigyan niyo po kami para awa po ninyo. Sana po tingin niyo po yung aming hinaing. Wala po kasalanan yung anak ko. Hindi po siya kriminal. Bakit po ganon? Ang mga taong hinuli nila, hindi kriminal, hindi magnanakaw. Bakit ang mga nagbebenta ng drugs, di ba? Bakit po yung mga magnanakaw sa bayan, hindi nila mapahuli? Dapat yun ang kumbaga andyan dyan yung ebidensya eh. Yung mga bata walang ebidensya, yung anak ko walang ebidensya, tapos kakasuhan nila ng ganon. Samantalang yung mga nagbebenta ng drugs, bulto kung kumita. Yung anak ko wala kinita eh, nasaktan pa. Ano pong masasabi niyo dun sa presensya ng pulis nung time na yun? Talagang from the start, ayaw ng pulis ng mga protesta. Yung kanilang mga pronouncement, no permit, no rally. Yung mga barrier na nilagay nila sa Luneta, yung pagpigil sa amin na mag-set up ng programa na sa buong lane ng Rojas Boulevard. Yung overkill deployment ng pulis sa paligid ng Maynila, lalong-lalo na sa harap ng Menjola. Yan ay nagpapakita na ayaw nila magpatuloy ang protesta. Tapos, hindi totoo na maximum tolerance. Nakita natin na gumamit ng dahas, arbitrary arrest,
Tapos yung paninira sa mga nagrally. Yung demonization, disinformasyon sa mga nagprotesta bilang mga kriminal, mga nanggulo, rioters. Ang hindi sinasabi yung context na nandyan ang protesta dahil galit sa korupsyon. At immediately after the protest, nakita natin ngayong linggo yung mga hearing na lumabas yung mga ebidensya ng korupsyon. Sa lawak ng korupsyon, talagang maiintindihan dapat natin yung lalim ng galit ng tao. At sino sila para magdikta kung paano maglabas ng galit yung tao. Dapat ang habulin nila yung mga kurakot. Ganon ang pinakamainam na pagpapayapa sa galit ng tao. Ikulong ang mga kurakot. Hindi patahimikin, dahasin yung mga nagrereklamo. So let's talk about sir. Let's talk about the Marcos administration. Days leading up to the rallies, nakarin tayo ng mga statement, soundbites na parang I will go there with you, mga ganyang statement. At saka even strong statements from before na parang yung mga mahiya naman kayo, like using the language of the very people that he serves, mga ganyan, na sobrang madaling kunin yung kiliti ng mga tao sa ganun. Pero at the same time, days leading up to the rally, nandyan yung PNP na parang no permit, no rally, mga ganyan. And even during the rally itself, nakita natin yung police forces. Nung nag-interview din kami ng mga tao at saka mga naka-witness ng police brutality, hindi talaga maximum tolerance yung nakita nila, ganyan. How is this administration treating public demonstrations? Andun pa rin ba yung discourage pa rin yung mga ganong expressions? Or is it parang mas tolerant na ba or encouraging ba itong Marcos administration sa mga ganito? Yeah, sige, dami i-unpack dyan, no? So, I think the first is, dun sa mismong statement na sasali sa rally. Yun, coming from President Marcos, ironic siya on two levels. No? So, first is, presidente ka di ba? Parang, sa buong mundo, sinong presidenteng naiinggit sa ralista, di ba? Kasi yung ralista, may kapangyarihan tayo, di ba? We have our voice and we have our numbers. Pero, wala naman kaming power na bumuo ng independent commission. Wala kaming power to certify a bill as urgent, to give the commission the powers that it needs, di ba? Wala kaming power mag-sign ng budget, di ba? Na siya yung nag-sign ng huling 3 budgets natin na medyo problematic. All 3 of them medyo problematic, di ba? So parang, bakit ka mainggit sa releasa when you had all the power in the world to stop this corruption earlier and you have all the power in the world now to do something about the corruption? So, and ako, parang, ayun, sana ayusin niya yung focus sa, parang ayusin niya yung focus dito sa, ayusin niya yung magiging kalakaran ng ICI, diba? Use his influence on Congress to pass the necessary legislation bukod sa permanent committee on infrastructure. Parang yung open BICAM, open budget process, balik na rin niya yung mag-appoint siya ng ombudsman at sana yung ombudsman na yun, babalik na rin niya yung kalakaran dati na pinapadaan sa consent ng public official yung paglabas ng SALN niya. There's so much that the president can do na medyo nakaka-insulto sa basbas na binigay sa kanya ng taong bayan. Yung sinasabi niya na, I wish I could be there, di ba? Parang hindi, you were elected to do your job, di ba? And for the last 3 years, medyo, I think it's very fair to say, kulang na kulang yung ginawa niya. Sana, imbis na parang mainggit sa ralista, ayusin niya yung last 3 years. 1. Second level is, kung sinabi niyo yun 53 years ago, makukulong siya o mababaril siya. So, also, I do not, it's not really, parang sana maramdaman niya yung irony. Kasi at least ako na also very much involved sa advocacy to give justice for the victims ng panahon ng martial law. Parang yun yung nararamdaman namin. Parang kahit man lang konting recognition na kung mahalaga yung ginagawa ng rallyista ngayon, lalong mahalaga yung mga ginawa ng mga nagpo-protesta ng panahon ng tatay niya at paano sila tinata ng tatay niya. So wala pang ganong recognition of the president. So in terms of the president's response, that's what I think. Pagdating sa police, medyo parang I have conflicting feelings, di ba? Kasi sa unang banda, sa isang panig, very facilitative yung naging role ng QCPD sa pag-organize namin ng rally. So we felt it was very important na maging secure yung lugar, peaceful protest, marami yung meetings namin with the QCPD. I think every day
from, I think, Tuesday until Friday, leading up to the protest. May meetings with the QCPD, MMDA, QC City Hall para lang mapag-usapan yung magiging security protocols, ano yung magiging flow of people, paano yung setup down to the parking and everything. And very good partners yung QCPD doon. And I'm very thankful for that on one side. Also on that side, nire-recognize ko naman na may trabaho naman yung police na kahit na legitimate yung pinanggalingan ng galit sa mga nagpoprotesta ng mas marahas, kahit na legitimate yung pinanggagalingan nila, mapa-corruption man yan or may lumilitaw din na narratives na itong mga naging mas marahas noong September 21 ay parang sila rin yung mga inabuso ng pulis ng panahon ni President Duterte, sila yung mga kamag-anak ng DJK victims. All of that is legitimate. No? Pero at the same time, karapatan din natin na magkaroon ng public order, di ba? So on the one hand, may personal responsibility yung mag-rally na kung yun yung pamamaraan na gagamitin mo, there will be a consequence na parang the riot will have to be stopped. So on the side of the police, parang and recognizing din na may mga nasaktan din. So I see that. But on the other hand, parang hindi ko rin kasi may mga may mga tao na nagde-delegitimize dito sa police brutality, saying na parang nag-provoke yung police tapos binigay na yung order to disperse the rally, tuloy-tuloy na yan. Parang, and then that somehow justifies the use of tear gas, the use of rubber bullets. First time kong makarinig ng estudyante na nagsabi niya, parang sinabi niya sa akin, nakaamoy na siya ng tear gas. So ako very clearly merong excessive use of force, more than excessive use of force. Police brutality nung September 21 sa Mendiola. Diba? And yun, yung na-arrest na 216 karamihan minors. And I think sa mga narratives na lumalabas, maraming na-arrest na hindi naman bystanders lang, di ba? Na, okay, granting na mahirap to tell who's involved, who's not. Parang, again, personal responsibility goes both ways. Eh. Kung yung ralista, may personal responsibility siya na kung manggugulo siya, okay, may consequence yun. Yung police din, kung may na-arrest siya na hindi naman wala namang kinalaman sa nangyaring dahas ng panahon na yun. Or kung gumamit siya ng excessive force. You can't say na nadala lang ako kasi na-provoke ako, di ba? Parang you have a personal responsibility there, di ba? You have a choice not to do it. Ngayon, ayon sa tala ng Commission on Human Rights, 71 na menor de edad ang na-turn over na sa Manila Social Welfare Office. 68 naman ang natubos na ng kanilang mga magulang. Ang grupo ng mga abogado na tumutulong sa mga kabataan at pamilya nila, tinututukan ngayon ang kanilang sitwasyon. Pero ang pamilya ni Eric Saber, ngayon ay nagdadalamhati. Si Eric Saber ay isang construction worker, pauwi galing trabaho, nang madamay siya sa insidente sa rekto. Napadaan lamang siya ng tamaan ng ligaw na bala. Pero ang DILG, itinanggi na galing sa hanay ng mga pulis ang ligaw na bala na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Depensa nito, rioters daw ang mga nakuha ng lalaki na may hawak na baril na pinaniniwalaang nagpakawala ng bala. Pero ang pamilya ng biktima at mga nakasaksi ay iba ang nakita. Sa katunayan, pinapalabas ng pamahalaang lungsod na sila ay mapagkalinga at papakawala na ang mga kabataan sa ilalim ng tinatawag nating diversion program. Pero sa katunayan, ang diversion program ay isang programa kung saan umaamin ka ng guilt. Ito ay isang punitive na pamamaraan, tinatawag natin, dahil ang inaalok ng pamahalaang lungsod sa mga batang ito ay kada linggo, lalabas sila twice a day, ay 2 beses sa isang linggo, upang maglinis ng lungsod ng Maynila. Nang hindi man lamang tinatanong itong mga kabataan na ito kung ano nga ba yung kanilang naging partisipasyon. Sa katunayan, nung kami ay nagtatanong sa mga naaresto, lumalabas na basta ikaw ay nakaitim, ganito ang itsura mo at matatagpuan ka sa kahabaan ng rekto, ay maaari ka nang hulihin.
Ngayon mas umiigting ang galit ng tao. Higit sa 200 ang iligal na inaresto, dinitine at nakulong na rallyista. Pero wala pa ni isang politiko o tauhan ng gobyerno ang nakukulong. Kaya ang mga tao, konkretong aksyon ang patuloy na idinudulog. Siguro para sa akin po, kailangan po matanggal ang political dynasty sa government natin kasi yan po ang nag-iisang korupsyon na nagpapalaganap. Bakit? Kasi kung ano yung napalaganap ng isang pamilya, ayun na yan at hindi na magbabago. Kailangan po talaga mawala ang political dynasty. Ayan po ang pinaka-kalaban natin dahil hindi po mawawala ang gobyerno at hindi po mawawala ang korupsyon dahil ang korupsyon matagal na po sa gobyerno yan. Bilang kabataan, gusto lang po namin na ipatupad sa Kongreso yung gustong ipatupad ni Bam Aquino na blockchain bill. Hindi po madali para sa Kongreso na ipatupad ang transparency bilang sa aming mga kabataan. Gusto lang po namin na maging tapat kayo at gusto po namin na yun ang nangyayari sa Luneta at sa EDSA ay pakinggan nyo kami at bigyan nyo ng aksyon yung mga nadawit sa korupsyon. Ako, I'm very committed to that sort of theory of change na political accountability hinahanap ko. No? So, makasuhan, ma-jail yung mga akusado, masentensyahan, pag-declared guilty, then prison for the long term. Pero mahalaga rin yung political accountability na pagdating sa election, talagang ikampanya natin na huwag natin ibalik yung mga sangkot dito sa mga anomalya kasi di naman natin kailangan antayin yung guilty beyond reasonable doubt to say na huwag na natin siyang iboto. So that's the theory of change that I believe in. Sa tuwing lumalabas ang mga tao sa kalsada para mag-rally, lumalakas din ang boses ng publiko. At kapag naibalik sa taong bayan ang kapangyarihan, nawa at sana nawa ay mayroon ng makulong, may managot at may magbayad. Naway magkaisa na ang mga Pilipino at gawing nakakadiri muli ang korupsyon.